Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Nako, napakalakas naman ng kanilang ilusyon. Ha? Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Bangag ka na rin ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kahit anong gawin nila, huwag kang magpa-pressure. Sabagay, no? Kasi pagka, kunyari, nagsisession sila dyan sa Senado, ay dyan sa Malacanang, o pagka hindi ka tumikim sa pulburong ipinapaikot nila, baka sabihin nila, susuplong mo sila, di ba? Kaya si Ma'am Cathy Binag, di ba, ganyan ang nangyari sa kanya, yung tipong inalok siya ni Coca ng white powdery substance, hindi ho siya pumayag. Ngayon, malamang itong si Larga doon, ano ho siya ngayon di ba? Malamang sa malamang kasama na ho siyang nagpupulbur. Ano ba favorite mong flavor, Larga doon? At saka nag-iba yung ano mo nag-iba yung aura mo ngayon Parang nakikita ko na sa iyo itong si Marcos Jr. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan ang mga litanya nitong si Larry Gadon. Ito ho. Teka lang ito. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista. Kung meron man siya. Nakakatawa ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, napaka lakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Grabe ka naman kung maka 5 million. No? Pambihira naman yan. Pagka tinamaan ka nga naman ng magaling. Ano ka ng toko? 5 million daw ho ang boto na makukuha ng mga Duterte. Baka sa isang barangay lang sa Davao yan. Diba? Ano muna natin, i-set natin yung ating mga facts ng maayos. Baka isang barangay lang sa Davao, yung 5 million na yan. Wag naman ho kayo masyadong grabe naman ho kayo kung maka 5 million. Wag naman hong gano'n na napaghahalata ho na ano yan mga kapikmisan na naman ang mga pinagsasabi nyo mga kababayan, i-share nyo na ho itong video na to. Panigurado, magti-trending na naman itong si Larga doon dito sa video na to. Sal Panelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo, sa TV, at sinasabi na Sal Panelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan siya sa kulelat na mga nasa top 30. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo doon na walang boto ang Duterte. Ikaw naman. Huwag mo naman ganyan itong si Atty. Salvador Panelo. Baka pagka binira ka niyan, umiyak ka. Hindi naman sa siyempre, ang pagtakbo hindi porket tumakbo ka, automatic mananalo ka na. Yung iba ho,
kung kailangan pang sumubok ng pangalawa, pangatlo, kagaya dito kay Tolentino, di ba, unang takbo niya, talo siya. Nung dinala siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, doon nanalo siya. Siyempre, kailangan munang magpakilala at yung ibinigay na 45 days siya campaign period, hindi ho talaga sapat yun. Ano pa naman, hindi naman ho lahat babad sa politika noong mga panahon na yun. Hindi naman porket katabi ka ni Tatay Digong, lahat ho ba ng mga Pilipino wala nang ginawa kundi bantayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ho ganun yun. Meron tayong mga kababayan na babad sa politika at meron namang yung hindi gaanong babad at medyo busy sa kanilang mga sariling buhay, pero pagka ipinakita mo yung particular na individual na yan, ikilala nila. Yun nga ho mga kababayan, itong si Attorney Salvador Panelo, doon ho siya sa mga, kumbaga hindi masyadong, yung awareness niya hindi ganun kataas. At hindi naman ho siya kagaya ng ibang mga kandidato na talagang yung ibinigay na pwesto sa kanila sa pamahalaan, talagang yung visibility ba nila sa tao, talagang napakatindi. Kagaya nitong si Abalos, ano ba dahilan kung bakit binigay sa kanya yung DILG? Diba? Para talagang makapangampanya siya, malayo pa ang midterm election. Kaya yung, ano pa rin ho kasi yan mga kababayan, nasa name recall, kung ano yung mga ginawa mong scandalous. Di ba yung mga gumawa ng mga matitinding skandalo, kagaya nitong si Jinggoy Estrada, itong si Ramon Revilla, hindi naman kasi bong yan Ramon Revilla yan, di ba? O kung hindi naman kaya medyo sikat ka, itong si, ano pangalan to? Itong si Manny Pacquiao, yan kasi, kumbaga household name yung mga yan di ba? Kilala ho sila. Kahit na masulyapan lang yung pagmumukha, nakikilala yan. Yung dalawa nasangkot doon sa ang tawag dito, PDAP scam. Yaang si Jinggoy at itong si nakaladkad yung pangalan nila. Kaya pagka merong medyo iskandalo, hindi naman kagaya nung kay Dilima. Pagka ganun, talagang iba na ho yun, mga kababayan. Diba? Wala ka nang lusot doon, di ka na makakabalik, kahit party list, di ka na manalo. Tsaka din ho yan, para, kumbaga, swertihan, no? Swertihan din ho talaga. Pero wala ho tayong magagawa. Dahil hindi ho siya nanalo, first try pa lang niya Kumbaga, dapat subukan mo pa ng pangalawa kung hindi nakuha ng una, di ba? Hindi ka pa naman kilala Kagaya nitong mga natin, itong si Attorney Vic. Sa tingin niyo ba next election, kung sakaling di siya pala rin next election, pagka tumakbo yan, syempre kilalang kilala na yan. Pero balita ho natin, yung mga kandidato natin, itong si Attorney Vic, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, lalakas daw ho ngayon sa survey. Kaya naman kung hindi pa kilala ng mga kamag-anak nyo, tayo dito sa PH Update, 100% kilala na ho natin yung mga yan Kumbaga, yung mga kamag-anak nyo ho na hindi pa nakakakilala sa kanya, ipakilala nyo ho sila. Siguro gagawa tayo ng mga special episode para dito sa mga kandidato natin. Yung mga episode na to focus lang siya dito sa mga kandidato na to. Para pagka gusto nyo i-share sa inyong mga kamag-anak, yung isang video na yon talagang makikilala na yung mga plataforma nila. So, interview, maganda yun interviewin nga natin sila. 10 minutes lang. Kumbaga, para yun ang i-share nyo sa inyong mga kamag-anak para makilala nyo ho itong ating mga kandidato. Okay ba yun? Okay, gagawin ho natin yun. Kunting-kunti lang. Kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte noong 2016 ay dahil sinuportahan siya ng mga Marcos loyalist. Dahil no choice. Alang-alang mong iboto si Marrojas o kaya si Binay na parehong dilaw. Kaya binoto na lang si Duterte dahil nangako siya na ipapalibing niya ang the late President Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya ikaw talaga. Relax ka lang. Huwag ka masyadong mainit. Ikaw naman lang. Nag-aalburoto ka kagad. Nagpapaliwanag ka pa lang sige, okay na yun. Kung walang boto si BP Sara, ba't nyo pa siya pinapa-impeach? Diba? Kung ba't gigil na gigil ang House of Representatives sa kanya? Alam nyo yan. Alam nyo sa Senado yan. Meron kayong sariling survey, yung in-house survey kung tawagin. Diyan sa Malacanang at diyan sa House of Representatives at Senado. Alam ho nila ang tunay na timpla ng ating mga kababayan.
kung ito ba medyo bumababa na ang popularidad ni VP Sara, talagang namamayagpag pa siya. Kaya ho kaliwat kanan pa rin ang pagbira kay VP Sara. Alam niyo na ho ibig sabihin doon mga kababayan, talagang napakalakas pa rin ho niya sa mga independent survey, dyan sa in-house survey, sa mga commission survey ng mga individual na to, kagaya nitong si Tamba. Siyempre nagpapasurvey din yan, gusto maging presidente. Siguro nakikita ho niya, walang humpay na yung pandudurong ko kay VP. Nagna-number 1 pa rin siya sa presidential preference, di ba? Kaya malamang sa malamang, talagang napakalakas ho nitong si VP Sara sa mga survey na ikinakandak nitong mga amo, nitong si Larry Gadon. Yung mga Marcos loyalist, bumoto sa kanya. Kaya hindi pwede sabihin na Kayo mga kababayan, wag na ho kayong magpabudol. Wag na ho kayong magpabudol. Pagka sinabi ni Tatay Digong, Vic Rodriguez, iboto nyo ho yan. Pag sinabi nitong si Tatay Digong, Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy, iboto nyo ho yan. Dahil yung mga yan, wala pa ho sa politika. May nagawa na, lalo na yan si Pastor Kibuloy. Tayo ay naniniwala dyan. May nagawa na yan, hindi pa ho siya politiko. Marami na ho siyang nagawa sa kanyang kongregasyon, sa mga ano tawag dito, sa mga IPs, 'di ba? Sa paglaban sa insurgency. Napakarami na hong nagawa nitong si Pastor Kibuloy. Kaya kung ang tinatanong, ito bang mga kandidato natin maaasahan natin kung sakaling maupo sa Senado? Oo, sigurado ho. At kung sakaling magtuloy-tuloy ang impeachment na yan, napakalaki ho ng gaganapin nilang parte, ika nga, di ba? Hindi ho sila basta-basta mabibili ng kung sino man gustong maniobrahin ang impeachment na yan para pumabor kay Tambaluslos. Yun ho ang atin dito. Kaya kailangan ho natin silang mapanalo. As much as possible, kailangan ho pala nating magkaroon ng interview dito sa ating mga kandidato na to. Gawin nga natin yung segment natin na yun. Pagpapakilala, ayan. Para kung sakaling gusto, i-share nyo lang ho yung video na yun doon sa ating partikular na kandidato. Magpapakilala lang ho siya kung ano yung mga plataforma niya. Okay ho ba yun? Kasi pagka ganito, itong video na to, kumbaga mahaba. Pagka isinyer nyo to, hindi naman alam ng mga kamag-anak na pinag-uusapan natin, hindi rin ho nila maiintindihan. Mas gusto ko kasi nun, malay natin yung mga pakending-kending sa TikTok, di ba? Yung puro games, di ba? Kaya gagawa tayo ng segment natin dito na magpapakilala lang yung ating mga kandidato. Parang matindi yun Kailangan na ho nating umpisahan yun bago mahuli ang lahat. maraming boto si Sara. At the most, 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Noong 2021, nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas na kandidato. At ito ay pinasurvey nila, internal survey sa mga congressman. At ang lumabas doon, number 1 si BBM, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, number 4 lang si Sara. Kaya nga siya hindi tumakbo. Kaya lang Number 4 lang daw siya. Ay, nako. Nakainom ka ba ng gamot mo, Atty. Larry Gadon? Parang hindi ka ata nakainom ng gamot mo. Nagwawala ka na. Nagkandak daw ho ng internal survey noong 2021. At nangunguna daw ho itong si Bongbong Marcos noong mga panahon na yon. Dahil wala pang kasiguraduhan kung tatakbo si BP. Pero ang sigurado noon, sa lahat ng survey, nangunguna ho si BP. Hindi ko alam Larry Gadon, kung saan mo hinugot yung na yan. Yung mga datos na yan, yung survey na yan. Pero hindi namin nakita yan noong 2021. Hindi lang ho tayo kakadating dito sa sa pag-vlog ng ganito Sinubaybayan ho natin yan, napaka-aktibo ho natin noong 2022 national election. Kaya pagka po sinabi ho ni Larry Gadon yung mga survey na yan, kahit pa paano, naaalala natin. At wala ho tayong naaalala na survey na kung saan, nanguna yaang si Marcos Jr. sa mga survey noong 2021. Lagi hong si Vice President Sara Duterte. Lalo na nung wala pang masyadong nagdideklara at ay naasahan ng sambay ng Pilipino na itong si VP ang papalit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho number 1 yan si Marcos Jr. Diba? Vice President nga lang ina-applyan niya kay VP Sara dahil alam niya si VP mananalo ng presidente. Wala na, kumbaga no contest na, ika nga. Winner na si VP noong mga panahon na yon. Ikaw naman attorney, binubola mo. siya pilitang tumakbo na Vice President dahil kung Hindi ka na pala attorney. Larry Gadon ka.
kay BBM ay siya ay mananalo. Pero walang boto ang Duterte at the most, 5 million ang makukuha nila. Ke- kesa atupagin mo yan, Larry Gadon, ang daming problema ng Pilipinas. No, nandiyan yung yung tawag dito, yung gutom. Ano ka pa naman, poverty alleviation, ang dami naghihirap po ngayon. No, yun na lang ho atupagin nyo. Wag na ho kayo makisali dito sa mga ganitong klaseng usapan. Busy ho kayo, di ba? Ang hirap ng trabaho ibinigay sa inyo. Kahirapan. Anong maipapayo mo sa Pangulo? 5 million lang ang boto ni Sara. yan lang talaga ginagawa mo sa pwesto mo na yan. Ayusin nyo. Larry Gadon. Dahil pag nagkataon, sigurado naman, alam naman namin na gusto mong maging senador. O paano pagka hindi ka na naman napasama sa lineup sa 2028 national election? Kasi kaya yung pag-iingay mo na yan talaga naman ngayong mga panahon na to, alam namin na naglalaway ka pa rin sa pagiging senador. Kaso parang malabo ho atang mangyari yan. Mga kababayan natin, tingnan natin, takbo ka na senador, tingnan natin kung pang ilan ka sa survey. Ipataas mo ang kamay mo kay Marcos Jr. at yayain natin lahat ng Ilocano o lahat ng loyalista na iboto ka. Hindi Ilocano pasensya na mali yun, mali. Mali yung Ilocano. Mga loyalista kasi maraming Ilocano ngayon, sinusuka na yan si Marcos Jr. Tanungin natin yung loyalista kung gaano sila karami. Okay, next election, takbo ka, tingnan natin kung ilan yung makuha mong boto. Kasi kung sinasabi mo yung mga lilista madami, dapat panalo ka na rin noong 2022 national election. Kaso talo ka. Ibig sabihin, konti din yung mga loyalista. Gamitin natin yung panukat na ginamit mo kay Atty. Panelo. Pambihira talaga itong mama na to. Oo. Kaya hindi dahilan niyang eleksyon sa 2028 para i-impeach si Sara dahil hindi naman siya mananalo. Yun yung mga maisog rally nila. Yung mga maisog rally, wala pang 300 ang nagpupunta at pambihira talaga tong mama na to, oo. Napapraning nga kayo sa Malacanang pagka nagmamaisog rally. Walang humpay nga ang pagharang nyo Di ba yung mga sasakyan, inahambalang nyo sa venue ng maisog Di ba? Talagang pinipigilan nyo yung karapatan namin nung mga panahon na yun na makapaglabas ng aming saloobin. Tapos sinasabi mo, bakit nyo pinigilan? Bakit takot na takot kayo ng mga panahon na yon? Ito talagang si Larry Gadon. Oo. Karamihan pa doon ay mga paid vloggers at yung mga tauhan nila. Kaya kung makapag-paid vloggers ka naman, wow, wag mo naman yung ganyan. Makapag-paid vlogger, sigurado ka. Kumusta naman yung mga Talyanista at saka Ensaymada vloggers? Diba? Buti pa naman kami dito. Naknatoko dami ng mga views namin. Ilan yung views ng mga Ensaymada at Talyanista vloggers? Yun talaga, kailangan yun ng mga pondo. Naku, wala namang nanonood sa kanila. Pero sa amin, sa totoo lang hindi natin kailangan yun. Pati nga ho pagpapakulay, sinasabi ko, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo. Kasi sapat na ho yung ibinibigay sa ating biyaya. No? Pero yung mga gustong magpakulay, maraming salamat ho. Kaya ina-appreciate natin na sobra. Pero huwag mo naman sabihin na bayaran yung mga vlogger ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka marinig ka ng mga OFW, purutin ka lang ng mga yan, baka maubos ka. Hindi mo pa sasabi na meron silang mga tao na, mga butante na milyon-milyon para sapat na makapagboto o makapagluklok ng isang presidente. Napakalayo. Ngayon, nag-high blood ka na naman, tumaas na naman yung high blood mo, Larry Gadon. Yan nga ba sinasabi namin, hinay-hinay ka lang, huwag kang masyadong mainit. Ito kasi si Mang Larry, no? Every time na bumabanat ho siya, lagi na lang ho siyang nag-aalburoto. Kalmahan niyo ho lang, huwag ho kayong masyadong mainit. Nakakabwisit. Di ba? First video natin, bibirahin mo kami ng ganyan na 5 million lang. Sa bagay, no? Kung yun ang paniniwala mo, pagka naging presidente na si BP, edi makita mo, hinahanap mo. Ganun lang naman ho yan. Yung impeachment na yan, tayo ho'y naniniwala na pagka impeachment trial, doon na ho talaga magkakaalaman. Kung kaya ho natin i-live stream yan, ila-live stream natin yan, bababaran ho natin ng malupitan yan. Kasi, kaya ayaw kong mag-live stream kasi, kunyari, live, ginagawa natin na reaction video, tapos,
susundutin ko ng video, magre-react ulit. Parang ang baduy naman yun. Di ba? Ginawan mo na ng reaction, tapos gagawin mo. Hindi na genuine yung magiging reaction mo eh. Kaya kailangan talaga, kung video-video lang, yun yung nakikita natin dito eh. Pero tingnan natin, kung ila-live natin, siguro wala nang reaction, tapos iba pa yung magiging reaction natin. Tingnan mo natin. Sa mga, sa June pa naman yan eh. July, May, June, July. Naku, bakbakan na naman pala yun. Di ba? Matindi-tindi na naman ho yun. Talagang rat-ratan na naman ho yun pagka nagkataon. Ito, kay Atty. Salvador Panelo tayo. Ito na ho. The impeachment, With? smilingly, Yes. courageously, and competently. Yes. So, yan, sigurado yan. Nakasmile ngayon si Inday. At saka buong tapang nangarapin yan at buong confidently haharapin niya. Alam po ninyo, gaya ng matagal na natin pinag-uusapan dito, Ana. Matagal na po yan, planado na yan. Planado na yung impeachment. Bulat sa poll, ang talagang tungkulin, naging tungkulin na nila na i-filing impeachment. Kasi the inordinate desire, the uncontrollable obsession and passion to destroy the reputation, the integrity of the Vice President is so all-consuming na talagang hindi nila mapigilan. Kahit na yung taong bayan ay nagsalita na 1.8 million sa Luneta, ilang milyon pa doon combined sa Bacolod, Cebu. Dapat pala kailangan nating mag-rally ulit, diyan sa Luneta, no? Yung mga kababayan nating INC, dapat ho dito magkaisa na ho tayo. Talagang parang gusto ho talaga nila ng bakbakan Pagbibigyan ho natin sila ng bakbakan, no? Bibigyan ho natin sila. Dami, pagadian, lahat yan. Talagang hindi na nila alintana kasi nga, from the very beginning, yun ang target nila. So, itutuloy-tuloy ho nila yan. Pero kung titingnan mo yung kanilang mga grounds, wala hong basis. Like, for instance, sabi nila, betrayal of the public trust, series of grave allegations, including conspiracy to assassinate Sus Mariosep. Kaya nga ho mga kababayan, yung isang articles of impeachment, narinig pa lang ho natin, wala na kumbaga, sablay na yan, wala nang tatakbuhan yan, hindi bebenta yan sa takilya. May conspiracy to assassinate sige sino ang ina-assassinate? Si Presidente Marcos Jr. daw. Sino daw ang mag-a-assassinate? Hindi ko nila alam kung sino. Sinasabi lang nila, sabi ni Inday Sara, meron daw siya kinausap. Sino yun? Ano ba klaseng ground yan? Tapos, sasabihin pa nila, si Inday Sara sabi papatayin. Pag siya'y napatay. Pag napatay na pala, di ba nang... ano na yun? Diyan pa lang sa argumento nitong si Atty. Panelo, wala na, wasak na yung isa na yon. Bagsak na kagad kasi meron bang nagurgur? Paano ba magugurgur tong si Marcos Jr. at itong si Romualdez at itong si Kokak? Pag nagurgur si BP Sara, conditional naman yun Habang din yung ginugurgur si BP Sara, mga bangag ho kasi yung mga yan, di ba? Kung ano-ano pumapasok sa utak nila. Kaya kayo, wag ho kayo magbangag. Kung ano papasok sa utak. Threat from the grave. Kaya naman para kayong, pero alam mo, ang maganda ho rito, doon sa, 215? 215. Ilan ba ang mga kongresista? 300 something, 300 plus. Mga 320 siguro. 300 ba exact numbers? Kasi para malaman natin. Ibig ko sabihin, kung 300 plus, o mga 315 ang hindi pumirma. 318. Biro mo? Overall number na. So ilan? 103 ang hindi pumirma. Pero yung 103, bawasan natin nung may
Mga namatay. Aha, may tatlong na drop, may isang na-appoint, tatlong namatay. O ilang lahat yun? So nasa, ano na lang, 90 plus lang yung ano, hindi pumirma. Sige, sabihin mo 93, 98. Pag sabihin mo 98, 99, ibig sabihin, marami pa rin ang hindi pumirma. Meron pa ho tayong pag-asa na may matitino pa pala dyan. Pero sabi nila, attorney, yung ibang pumirma doon, like si Saldico, hindi siya pumirma. Siya yung hindi pumirma? Si Zaldico. Bakit daw? We're not sure kasi kung nandito ba sila or nasa abroad, yung iba like sila Erwin Tulfo, hindi rin pumirma. May iba kasi doon na naka-align sa administrasyon na hindi pumirma. May yung baka possible na hindi available at that time, hindi rin pumirma. Gano'n pa man, meron pa rin mga yung outside of these two people you mentioned, talagang meron hindi, parang hindi nila masikmurang pumirma. Meron. Iba yung mga the three na mga congressman ng Masbate, hindi sila pumirma. Ilang mga taga Mindanao, hindi rin pumirma. Simple lang. Of course. Una Pulong at Taloy Alvarez. At iba yung naka-align sa PDP, like si Congressman Jose Alvarez, hindi rin pumirma. Madalit sabi, hindi lahat na, hindi yung lahat masilaw. Kasi ang chismis, ang laki ng, ang laki ng konsiderasyon. Pero tanggalin natin yung chismis lang yun eh. Grabe, no? Kahit na chismis o kung ano pa man yan, pabor, project o kung ano pa man yan, kaya ho nila itong mga pumirma na to, kaya ho talaga nilang ibenta ang kanilang kaluluwa. Para lang ho diyan sa mga pabor na makukuha nila dito kay Tambaluslos. Ganyan ho kawalang yan. Kaya kung yung Stella Kimbo binoto nyo dati, ngayon ho wag nyo nang iboto. Yung taga Marikina na yan, 2nd District, City of Cebu. Huwag niyo iboto yung mga yan. Nandiyan ho number nila. I-text nyo na lang. Kayo na ho bahala. Talaga doon, hindi sila natakot o nasilaw. ang pinagtataka ko, although hindi naman ako masyado nagtataka, hindi nila alintana yung tinig ng Pilipino. Hindi sila natakot sa Iglesia ni Cristo na nanguna sa pagkontra in support of this president. Hindi nila pinakinggan din si Presidente Marcos Jr. Pati yung anak. Hindi rin. So are you saying, Attorney Sal, itong mga congressman na pumirma, hindi importante sa kanila ang sa looban ng taong bayan, ng majority? Definitely. Ano pa bang matatawag mo doon? Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na mga Pilipino lalabas sa kalsada at parurusahan sila. Yan ang nakikita ko niyan. So itutuloy-tuloy nila yan. Mabuti itong Senado, hindi tinalakay. Kaya sa Hunyo pa ang So ano hong dapat natin gawin dito? Iniisip ho nila, hindi natin sila pagbabayarin doon sa mga ginawa nila na yon. Ngayon, kung magkaroon man ho ng pagkilos, lumabas na ho tayo. Sumama na ho tayo, hindi lang yung sa social media lang ho tayo maingay, di ba? Sama ho tayo mga kababayan para talagang, kumbaga, yung sa INC, talagang hindi ho nila pinansin eh. Akala nila, INC member lang yan. Ngayon ho, pagka ako sakaling mag-organize ulit ng Rally for Peace, dahil talagang magkakagulo dyan sa impeachment na yan, pagka ginalaw ho nila itong si VP Sara, no? Ngayon, kung magkaroon ho ng gagawing mga pagkilos, mag-iisa na ho tayo. Okay ho ba yun? Pero sa Hunyo, may bago ng mga senador, may bago ng mga kongresista. So hindi natin alam kung yung mga bagong bubuo ng Senado gagalaw. Kasi pwede nilang upuan yan eh. Pag ginupuan nila yan at hindi matuloy, next year na naman. Kasi tayo sa naglabas na yung House Attorney Sal kung sino yung tatayo din sa kanila na mga prosecutors at may sinabi ka, Attorney Sal itong mga 11 lawmakers na House Prosecution Team, ito sina Congressman Luistro ng Batangas, si Congressman Ako, Congressman Rodrigo, Congressman Chua, Congressman Bongalon,
Congressman Atchalon, si Congressman Keith Flores, Congressman Defensor ng Iloilo, and si Congressman Rog ng One Rider Party List. Anong masasabi mo dito sa kanila, Attorney Sal? Alam mo ninyo, kung ordinaryong kaso sa human, yung mga mawalang galang na dyan sa mga binanggit na mga prosecutors, hindi yung mga practicing lawyers yan. Bago naging mga kongresista yan. Kung nagpa-practice man, limited. Ang karamihan dyan, mga bata pa nga ako nakikita, yung mga may edad na dyan, never na mga nag-practice. Kung sa hukuman yan, wala, lampaso. Pero ang problema, hindi hukuman ito ng judiciary. Ito ay political court. Kaya, ang legal team ng respondent, BP Sara, ang pinakamahusay, o ang mga abogado naman, ang pinakamahina sa kabila, mga taga-usig, ay hindi mahalaga yan. Sapagkat ang ikukonsidera dyan yung boto ng mga senador. So kahit na magandang ebidensya mo, magandang depensa mo, o maganda yung it doesn't matter. Numbers game mo yan. Kaya kung sino yung mga senador, doon maglalabanan. Kaya nakita mo yung sa corona, walang ka-ground-ground yung kanyang pag-i-impeach. Kita mo. Ano sabi ng isang senador? Di ba, in-expose niya, tumanggap kami ng 50 million ayuda. Yan, di ba, privilege speech yan. Kaya, natanggal si Corona. Yung Kisireno, ganun din. Kaya, kawawa naman, kawawa. But, ito naman, tandaan po ninyo, ang kasaysayan ng ating bayan, ang kasaysayan ng bayang ito, habang totoo na pasensyoso tayo, may hangganan ng pasensya natin. Tandaan nyo, kayong mga nandyan sa Kongreso. Tandaan mo yan, ha? Tandaan mo yan, Larga doon, ha? Napupuno. Pag napuno na sa loob, naku, magtago na kayo sa mga sayan. Kayong mga nakahawak ng kapangyarihan ngayon. Palagi ninyong tatandaan yung kasabihan sa wikang Ingles. Whom the gods wish to destroy, they first make mad. Nangyari na ho yan sa buong kasaysayan ng mundo. Lahat ng mga lumalapastangan sa karapatan ng tao, lumalapastangan sa saligang batas ng bawat bansa, ang mga lumalapastangan ay pinaparusahan ng mga Diyos ng tadhana. Pero bago sila parusahan, sila'y nilalasing muna sa kapangyarihan, pinaliligaya muna, binubusog. Parang yung mga sinasabi na yan, itong si Atty. Panelo, yan ho ang ginagawa kay Tambalus sa Ken Marcos Jr., no? Linalasing, binubusog, no? Talagang nakita naman sa katawan, talagang nagtatabaan. At talagang akala mo, talagang pagmamayari nila ang gobyerno, no? Pagka meron silang pinapakontem, pagka meron ho silang gustong gawin, parang pagmamayari ho nila ang pamahalaan. Bago sila hatulan ng kamatayan. And after nila pumirma, Atty. Sal, lumabas sa social media agad yung listahan ng mga pumirma. And then nakita ng taong bayan sino yung mga party list representatives, sino yung mga district representative na pumirma. And now, nagkaroon din ng basis yung mga kababayan natin sino ang hindi nila iboboto ngayon nalalapit na halalan. And with that, ang problema lang nila ngayon, Atty. Sal, what if wala silang ibang choice? Kasi pumirma siya, tapos wala din siyang kalaban dun sa distrito nila. Ibig sabihin, they don't have other choice, Atty. Sal, kundi iboboto pa rin nila yung congressman na kahit ayaw nila yung ginawa nila sa Congress. Yung sinasabi yung may discretion to choose, yun yung may mga may aral. Yun doon tayo palagi magkakaproblema. Kaya tingin ko dito sa mga buhay na to, maniwala kami dyan na hindi kami bobotohan. Pag yan nabigyan namin ng ayuda yan, pag nabola namin yan. Kasi sasabihin nila, bakit kayo pumirma? O yung sinasabi ng mga kongresista, but it is our constitutional duty. Bulayin yung lelang nyo. Ayun na nga mga kababayan, hindi ho talaga basta-basta mabubola itong si Atty. Salvador Panelo. No? Kahit tayo ito, ganito lang naman kasimple yan.
Para doon sa mga kababayan natin, nabudol na ho kayo noong 2022. Nabudol na sa bayan ng Pilipino. Nabudol na ho tayong lahat. Ngayon, dito sa eleksyon na to, dito sa mga kaganapan na to, magpapabudol pa ho ba kayo? Hindi nyo ho ba iboboto yung si Atty. J.B. Hinlo? Hindi nyo ho ba iboboto yung si Senator Christopher Bongo? Si Pastor Kibuloy? Si Atty. Vic Rodriguez? Yan ho, sinasabi na ni Tatay Digong, yung mga yan, magpe-perform yan pagka nasa Senado na. O yang si Raul Lambino. Naku, pagka sa impeachment, di ba na, please, sa mga taga-suporta ni Tatay Digong, mga OFW, mga nasa Pilipinas, kailangan ng tulong nyo. Hindi na lang ho mga vlogger, pati yung mga ordinaryong Pilipino, magkaisa ho tayo para papanalunin tong si Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, sino pa? Yang si Atty. Jimmy Bondoc, itong si Senator Bato de la Rosa. Magtulong-tulong ho tayo. Wag ho tayong mag-rely sa mga vlogger. Dahil ilan lang, gaano karami manunood? 200,000, 300,000, 400,000? Million ho ang kailangan nating boto dito. Hindi ho para dumami yung views hindi ho yun. Kung gusto nyo pakilala ng berbalan, yung salita nyo magpapakilala dito sa mga kandidato natin, wala hong problema kahit hindi nyo i-share yung video. Ngayon, kung nahihirapan ho kayo magpakilala sa kanila, subukan ho natin interviewin isa-isa yung mga kandidato natin. Igagawan ko ho ng playlist para mapakilala nyo ho, masend nyo ang playlist sa mga mga kamag-anak nyo, mga mahal nyo sa buhay na hindi pa nakakakilala. Sabihin nyo, itong mga kandidato na to, Atty. Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, Senator Bato de la Rosa, Congressman Rodante Marcoleta, yung mga kandidato na yan, talagang magsisilbi, maglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Hindi tayo lulukoyin, hindi tayo bubudulin. Kailan pa naman tayo binudol ni Senator Bato? Di ba? Kalbo lang yan, pero mabait yan. O, itong si Atty. Jimmy Bondoc, yan talaga, literal na mabait yan. Namit na natin. Mabait naman ho siya, di ba? Yung first impression natin sa kanya, mabait. At base sa mga naririnig natin at nakikita natin sa social media sa kanya, mabait naman ho talaga ang mama. Senator Bongo, hindi pa natin namit yan. Pero kinakampanya natin. Walang problema. Di ba? Itong si Senator Ripe, yan ho ang